Karon naata diri sa lugar kung asa maila-ila nato ang usa ka bata nga ginganlag Tawin. Si Tawin usa ka bata nga gikonsiderar nga PWD. Ug karon uban ko ninyo sa makabulahang interview nga kung asa mas maila-ila pa nato ang usa ka bata nga si Tawin uban ang ihang ginikanan. Magandang gabi sa inyo. Ako si Rowena Isinto, taga Purokdos, Carumata, San Miguel, Surigao del Sur. Ito ang aking anak na si Ramuel Isinto. Siya ay 15 taong gulang na. Okay, so karon tape, pwede man nimo iingon kung unsay sakit ni Tawin? Ang hindi ko rin matumbok kung ano yung sakit ng aking anak, pero para sa akin naagayod siya yung diferensya, kasi nakikita ko sa kanya na ano siya, pagka umaalis ng bahay hindi siya nagpapaalam, tapos hindi umuwi kung hindi pa uwiin. Tapos sa pag-ieskwela naman, pag pumapasok siya, ihahatid ko, kasi pag hindi ko hinatid, hindi siya papasok. Yung, kumbaga, ako lang babantayan niya. Lipaton ako, parang nagkakating, pero hindi umuwi ng bahay. Kaya sa pag-eskwela niya, hinahatid ko siya hanggang sa eskwelahan. Tapos, pinaabot ko ng hanggang recess, kasi pag nag-recess na, hindi na naman siya babalik na eskwelahan. Pagkatapos, pag nasa bahay naman, hindi rin masabot ang ugali niya. Kay lahi lang gayud siya. Istoryahin mo, kausapin mo, hindi siya sumasagot o dili siya mutubag. Dili siya mutubag. Unya, pagka sungugon siya sa iyang mga igsuon, kusog naman mutubag, magmangalikas pa. Tapos, marami ng bagay na hindi niya magawa parehas lang sa mga normal na bata. So addition anati, wala gyud ninyo dapat check si Tawin. Para sa amo, wala namin siya mapa-check up, pero sa eskwelahan meron silang libreng check up o yung tinatawag nilang assessment para sa mga parehas niya. Na-check up na siya ng espesyalista sa sa gamot. Espesyalista ang nag-check sa kanila. Okay, so dito guide nimo na confirm nga naagay something sa Tawin. Naagay something sa kanya. Kani so sa kadugay-dugay ti ano sa ninyo nahibaw-an nga nalagay something sa imong bata? Nung na siya, sa gamay pa, di mo pa man mailahan ng niya. Nung mga siguro na siya, 6 years old, kay lahi na ganyan ang kinaiya niya. Hanggang sa lumalaki siya, nung bata pa siya, aalis lagi siya ng bahay. Hindi siya makauwi. Hindi niya alam umuwi. Lahi naman sa pagkakaroon na alam niya umuwi, pero hindi naman siya umuwi. Permit ko siya inapas pag gabi na, kaya hinahanap lagi, hindi pa umuwi. Na parehas niyan, basta mabantayan mo, hindi siya kalakaw. Pero pag nalipat ka niya, sibat na siya. Kung pagkahibalo ninyo anak tina nanay kanang na inyo na nabantayan na action kang Tawin, unsay inyong na feel? Labi na sa imo, unsay imo na feel? Siyempre, para sa akin, parang masakit tanggapin kasi may anak ka na ganyan, lahi sa uban. Pero meron na rin akong nakita dyan ng mga nanay na may ganito din bata. Mahirap talaga may anak na ganito. Kaya lahat na sakripisyo gagawin mo, pagtitiis, minsan maubos ang pasensya mo, masakitan mo siya. Minsan ganit, masakitan ko siya sa sobrang galit ko na. Makahilak na lang ko.
Sa akin lang, makahilak, masakit din ang loob ko na sakitan ko siya. Pero minsan murag di ko naman makaya lagi. Pero kinakaya pa rin, kahit sabi mo di mo makaya, kailangan kayanin mo. Kay ako ang inahan, ako ang nanay. Lahat, pasensya, lahat ng kaya mo gawin para sa kanya, gagawin mo. Okay, so sa pila na kayo is tinana, syempre mo man anak, naubay na nimo, adlaw-adlaw gayud. Nabay mo nabantay ng mga changes or improvements sa iya ha? Sa pagkakaroon, ang nabantayan ko sa kanya nung bata pa siya, ano naman siya, hindi ko nga masabi kung ano ba talaga siya. Kay minsan may madali siyang utusan, minsan naman pag inutusan mo hindi na babalik. Minsan padalan mo ng pera kay meron siyang bibilin, hindi na babalik. Di apasin ko na naman. Pag-apas ko sa kanya, wala na yung pera. Hindi ko alam kung saan niya dinala. Binibili niya siguro ng kung ano-ano, makaon, ganyan. So ka na ng mga action niya take ng di mo tulong as ginikanan. Nabay tayo na ka ng gabi mo kasakit sa iya, kung sa ba, mabulalan na mo anak. So, pagka iya yung ganyang ano niya, maano gayud ko, minsan magpuno na ko, masakitan ko siya. Pero nung niaging adlaw, nag-seminar kami bahay sa mga disability, mga ngani, mga disabled, tanan, dyan sa Karumata Elementary School. Nung December 12, seminar kami. Yung kanila daw na sakit, dili lagi mo makita sa physical. Tapos, makikita mo lang sila na ganyan sa kanilang kinikilos, kanilang sinasabi. Sabi nga nung sa amin, nag-instructor na, kanapod mga anak nyo na matingala na mo kung sige siya English, mga na tapos wala pang naeskulahan, pero sige English, sign na yon na may kuan, diferensya. Ganun ang nila na hindi mo makita sa physical. So sa pangpaan na tate, sa imo, pinaway mo anak te? Lima. Lima sila kabuo. Ikatulo siya or ikaupat. So si Tawin, since mo alam mo na siya different siya, unsay mga special treats na iya na-receive sa imo ha? Hindi ko alam kung hindi naman ako nagkukulang sa kanya ng pagpapaalala permente. Pagpapasok sa eskwelahan niya, Loy, pag nasa eskwelahan ka lang, makinig ka sa ma'am, mamati ka, ingkodra ka sa upuan. Inaano ko talaga siya, pinapaalalahanan. Tapos, pag udto, uuwi ka, pag hapon, babalikan na naman. Pero, ngayon, 15 na siya. Sa ako huna-huna, parang walang pumapasok sa niya, sa mind niya. Kaya kada na lang, gano'n na sinasabi sa kanya, eskwela, kung mulakaw siya, muuli, di naman umuuli. So kanid di magid malikayan tin sa magsuon mag-away, labi mapansin ako usahay sab na more than gayud, halos gayud na mostly gid mahita mo mag-away sila sa ilang manghod. So pag mag-away sila te, unsaon niyo pagsagda, unsay way niyo parang pahunong si Manoy? Si Manoy, pares nga na sinabi ko kanina, hanggat makaya ko magpasensya, pahulungan ko siya nang hindi ako nagagalit. Kay ang seminar sa amin, bisan unsa na kailangan, permi ayu-ayuhon ang mga ganyan. Hindi pwedeng pagalitin, hindi pwedeng pagalitan, hindi pwedeng saktan. Pero minsan lagi hindi naman ako makapugong sa sarili ko, masakitan ko siya. Pero pag umako siya masakitan, sumasakit po ang ko sa akin lang, sa kaugalingan ko lang. Hindi ko na lang pinapakita. Siyempre, para sa akin bilang ina, naaawa ako sa kanya, kaya ganyan siya. So, naiisip ko rin, paano kung wala na ko?
Di ba? Isa pa yung mag-guide sa kanya. Sino yung hahanap sa kanya? Sino yung magsasabing, Noy, kaon na. Noy, iligo na. Nakanap mo yung mga isuon. Hindi mo naman maingon na perfecta lang. Wala naman guide perfecto. So, maupod ang akong kapalakahan. Sumba ko, mawala ako. Paano na yung ganyan? So, pag kanite, pag imo na siya masalda, unsay response ni Manoy? Sa aggressive ba siya pag-response? Ulo ba? Kuan, usahay, madali siya mamati, pero usahay naman, ano siya, pag nagtantrum siya, maglisod na kang andun. Dugay na ni mumani siya pa hunong. Kaya kailangan, kayo, matinding pasensya. So lastly, as ginikanan ti, syempre, di raman ikaw po ang experience ana na anak na ikuan, different siya na. So, para sa imo, unsa po imo ika-ambag sa mga ginikanan nga na po yung mga yung tamang anak nila na i-consider as PWD? Ang may katambag ko lang sa parehas ko na mga ginikanan na may anak na parehas ni Tawin, kailangan gayon matinding pasensya. Kay hindi pwedeng sumuko sa kay walang ibang sa kanila mamalasakit, kundi kami ng mga ginikanan o mga inalalo ng mga inahan gayon. Kailangan gayon taas na pasensya, pagmahal. Oo, di natin maalis na mapunot ta, pero hanggat makaya pa nating dili sila masakitan natin, ato panigamot ang di sila masakitan.